is about fighting for our family. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, as we all know, that the world is under attack. The world now is under attack, not much of the terrorists, not much of these bombers. But in my opinion, mga kapatid, the worst attack, mga kapatid, nowadays is about attacking our families. Maraming mga pamilya na ngayon, mga kapatid, ang wasak. Maraming pamilya ang nawala sa tamang disposisyon sa buhay. Maraming pamilya ang bagamat sasabing pamilya pero hindi magkakasundo. Nagkahiwa-hiwalay, nagkaroon ng pagkakaibang opinion, disposisyon sa buhay. And the reason why, mga kapatid, God was telling me to talk about this because it is the right time. And let us talk about the Word of God. But first, mga kapatid, I would like to speak about the Word of God that it can be found in the book of Ephesians chapter 5, verse 21 to 25. Ito, mga kapatid, patungkol sa mga mag-asawahan muna. You see, Brother Matt, I believe that strong families begin with a strong couple, strong parenthood. The key to a strong family is to having strong and loving parents. I believe on that. In Ephesians chapter 5, verse 21, submit to one another out of reverence for Christ. Sa mga kababaihan, makinig kayo. Sister May, nandiyan ka? Wives, submit to your husbands as to the Lord. Yan. Yung mga babaeng nag-a-Andres Bisaya o nag-a-under Dasaya, mga kapatid, ang sabi ng Bible, Sister Maribig, submit to your husbands as to the Lord. Just like the church is submissive to Christ, wives must submit to husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. In everything, Sister Maribik, in every, not in something, not in few things, but in everything. Importante yan eh. We have to understand the law. We have to understand the Word of God. And in verse 25, ito naman sa mga kalalakihan, para sa atin to, Brother Dennis, amen, Brother Ben, sa mga kalalakihan, husbands, love your wives. Mahalin natin ang ating mga asawa. Amen ba, mga kapatid? Kahit yan ay sasabihin na nating dating 36, 26, 36, ngayon ay naging 36, 36, 36. Brother Ben, we have to love our wives just as Christ loved the church and gave himself up for her, for the church. God gave his life to the church. Amen. And to sanctify her, cleansing her by the washing with the water through the word, and to present her to himself as a glorious church without stain. Amen, Brother Matt. Ang sabi rito ng Panginoon, tayo pala mga asawa, Brother Matt, tayo pala maghahandog sa Diyos ng ating mga asawa, sanctifying her, sabihin pinalilinis, inihiwalay, cleansing her, pinapalinis ang ating mga asawa with the washing through the Word of God, and present her to God Himself as a glorious church without stain or wrinkle or any such blemish, but holy and blameless. So napakalaking challenge yan sa ating mga kapatid na itinuturo ng ating Panginoon.
Marami mga tahanan ang nawasak dahil sa mga alitan. Bakit ba nawawasak? Bakit nasisira ang mga I made a research why most of the families are broken. Some of them are broken because of alitan, fights, at minsan maliliit lang na bagay. Some of the relationships, some of the family have been broken down because of lack of commitments and also bad attitudes. But you see, Sister Marby, in the Bible, there was a time in the book of Nehemiah that the God told Nehemiah to rebuild the walls of Jerusalem. Sabi ng Panginoon, kailangan mo ituyo ulit ang pader ng Jerusalem. And according to the scripture, they were being threatened by many invaders, by the enemies. Sa sobrang takot ng mga taga-Israelita, Nehemiah told his men, ang sabi niya mga kapatid sa kanyang mga tao, you have to hold the hammer on the left-hand side and you have to hold the sword on the right hand. And Nehemiah commanded his men to fight. You have to fight for your brothers. You have to fight for your sons. You have to fight for your daughters. And you have to fight for your wives. And you have to fight for your homes. We have to fight for our families. Pinaglalaban yan mga kapatid. Ang isang mabuti at matatag na pamilya, it's not automatic. Ang isang matatag at matibay na relationship, hindi siya automatic. Kailangan mga kapatid ay ipinaglalaban yan. Sa panahon ngayon, Sister Cecil, maraming tukso. Maraming dahilan, Sister Maribik, para masira ang magandang relationship na matagal nating iningatan. Napakadaling masira. But we have to take our stand to fight for our families. Otherwise, we are all going to be victims. Lahat tayo ay magiging biktima. Lahat tayo ay luluha. Lahat tayo ay talo. Upang maging matibay ang ating mga pamilya, mga kapatid, there are two things I would like to share with you. Tayo mga magulang, mga kapatid, number one, for a strong family, Sister Maribik, tayo mga magulang, number one, we have to be committed with the Lord. The father and the mother must be committed with the Lord. Christ should be at the center of our marriage. Jesus should be at the heart of our family. Maganda talaga sa mag-asawahan, pareho kayo nagsisimba. You go to the same church. Hindi na pangasawa mo, ibang relihiyon. Ang relihiyon niya, Buddhism. Ang ikaw naman, Christianity. Kaya magkaiba ang inyong pupuntahan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag ka makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Pero kung asawa mo na yan, ay huwag mo naman akong sisihin. Sabi ni Pastor, hiwalayan kita. Hindi ko sinabi yon mga kapatid. Nandiyan na yan, kailangan mo ng panindigan. Kaya lang, kung may panahon pa at namimili ka pa lamang ng iyong magiging... Kasi we have children here and we have young people here who are, you see, in the future, you will be going to that marrying stage. So you have to choose. Maganda talaga sa mag-asawahan, parehong nagsisimba. Kaya I like what Brother Matt is doing. His wife attends in our local church in the Philippines. Dapat pareho kayo nagbabasa ng Bible. Holding hands together to pray. Maganda talaga yan mga kapatid. Brother Matt, can you not include me in the co-host because it keeps appearing me the people coming in. At mga kapatid, nakaka-distract sa akin dito. Thank you. Maganda pareho kayo nagsisimba. Nagbabasa ng Bible pareho, nagsishare. Mahalaga yun mga kapatid sa mag-asawahan. Dapat, first, mga kapatid, tandaan nyo, father and mother must be committed to the Lord. Yung kahit mag-away kayo, Brother Matt, ang fallback, ang default position nyo, ano ba ang sinasabi ng Bible? If you have that default position, kahit mag-away kayo, magbangayan kayo eh. Pero sinasabi ng Bible, Sister Maribik, before the sun sets, kailangan, Sister
Maricel, bago lumubog ang araw, bati na kayo ni Brother Tony. Kahit paano sama ng loob nyo, pero kailangan nating sumunod sa batas. Amen? Yan ang sabi ng Panginoon, mga kapatid. We as parents must be committed also, number 2. Number 1, committed to the Lord. Number 2, parents must be committed to one another. Parents must be committed to one another. Kailangan sa mag-asawahan, mga kapatid, may respeto. And I want to emphasize on this, mga kapatid. To all of the teachings I will tell you, importante sa mag-asawahan, importante sa isang samahan ang pagiging polite. Do you still greet your wife, good morning? And Sister Cecil, nakatong kay Brother Jim eh. Hoy, binabati kita. Tandaan mo. Amen ba? Do you still greet your wife good night or good evening? Do you still kiss her or him before you go to bed? It's being polite. Do you say thank you to your partner, to your spouse, whenever he or she does something to you? Or you just, she knows it anyway. Yeah. But being polite is the key to a strong and a healthy relationship. You see, mga kapatid, kailangan talaga mahalaga yung respeto na yun eh. Yung kahit na, excuse me, sweetheart. Lalo na yung mga British, ang galing ng mga yan. Talagang very public display of affection yan. Kaya ako gusto ko yung ginagawa ni Brother Brian eh, kay Sister Jen. Yung kahit sa Facebook, magaganda sila, gwapo sila. Oh, sasabihin ni Brother Brian, oh ma, ang ganda-ganda mo. Tapos Sister Jen naman sasagot, oh pa naman, binobola mo pa ako. I like that. And to be honest with you, mga kapatid, I know them. I know this couple since since 2010? Parang 10 years na silang kasal. But you see, mga kapatid, marami ngayong kasal. Marami na ngayong mag-asawa pag tumatagal ang panahon, lumalayo ang bawat isa sa kanila. Yung pag naglalakad, Pastor Saldi, nasa kabilang kanto na yung isa, hoy! Kabagal mo ga, bumilis. Kabagal mo maglakad. Nakaw, iiwanan kita. Doon tayo magkita sa bahay. Samantalang nung una, Sister Charmy, yung mag-asawahan, Sister Mega, talagang sabay, parang sumasayaw ng cha-cha. Pag ang lakad, pag ang hakbang ng babae kaliwa din yung lalaki. Talagang sumasabay sila. Ngayon, nauna na. Magtawagan na lang tayo, bagal maglakad eh. Ang iba naman pag-uupo, pagkalayo-layo, dati talaga magkadikit, ngayon sobrang layo na. Mapapansin mo na talagang sa pagdaan ng panahon nawala ang tamis ng pagmamahalan. You see, mga kapatid, my mom always tells me a happy wife is a happy life. Very old saying, but it's true. And my dad always tells me that I have to always love my wife just as my dad loves my mom. Lumaki ako sa ganung environment, Brother Matt. Kaya maganda ang aking upbringing. At maaaring ang iba sa inyo mga kapatid, sa iba sa atin mga kapatid, maaaring you don't have that kind of upbringing. But now that you are in a new relationship, in your relationship, we must be committed, mga kapatid, to our relationship through the good times and the bad. Kaya nung ikinasal ka, Sister Marivic, ang sabi sa iyo nang nagkasal sa iyo, Marivic, minamahal mo bang si Dennis na are habang buhay? Amen ba? Balita ko hindi pa tapos ang sinasabi na nagkakasal. Opo, mahal na mahal ko po yan. Amen ba? Kaya Brother Matt, nung kinasal ka, ang sabi sa iyo na nagkasal sa iyo, do you love your wife for better and for worse? Alam kasi ng Diyos yan eh. Nadadaan ka doon, Sister Marivic, not only for the better, but God knows that relationship will have to pass through the test of the worst. And we have to be committed during the bad times. Madali maghiwalay, but no two people are compatible. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, lahat ng relationship ay may dahilan maghiwalay. Pero akala mo ba, Sister Marivic, yung mga hindi naghihiwalay, hindi ibig sabihin wala silang dahilan para hindi maghiwalay. Kaya lang, natutunan nilang tanggapin, pagpasensyahan, patawarin
ang mga mali, ang mga konting mga bagay. Amen? They made that decision to stay together for better and for worse, for sickness and in health, till death. Yan mga kapatid, till death do us part. Yung iba kasi till death till death D-E-B-T yung sa till death do us part. Mga kapatid, hanggang kamatayan to, mga kapatid, yan ang ating pangako sa ating. Mahirap kasi yung palipat-lipat. Amen ba? Mahirap yung marami ka na nadaanan. Amen? Palipat-lipat. Maraming relationship. Hindi nakakatuwa yon. Nakakatawa, pinagtatawanan ka na ng mga tao, dami-dami ng pinaglipat-lipatan. Both of you must be committed to your children and to your family. You see mga kapatid, sa mga kalalakihan, magtaas nga kayo ng kamay ng mga kalalakihan, mag-press kayo ng button mga kapatid, pwede kayo mag-press ng reaction. May reaction dyan, huwag yung parang tuod na nakatingin lang sa akin mga kapatid. Mag-reaction kayo. Pastor Saldi, meron pong reaction button dyan. Meron dyan clap, hands, raise your hand yung mga kalalakihan. Yung mga kalalakihan mga kapatid, raise your hands. Yung mga kalalakihan lang. The Bible says that the wife is the reflection of her husband. Amen? Brother Gal, the wife is the reflection of her husband. So si Sister Irene, Brother Gal, reflection mo. Kapag ang asawa natin mga kapatid ay hindi na nakakapagpakulay ng buhok, puro uban na ang buhok, Brother Matt, pag mga asawa natin hindi na nakakapag-stretch, nakakapagpa-facial, at ang damit nila ay gusot-gusot, hindi na nakakapamalansya, mga kapatid, reflection natin yan. We have to ask ourselves, nasaan kaya ang aking pagkatao? Amen ba mga kapatid? So kailangan ng ating mga asawa ay kailangan malakas, kailangan sila mga kapatid ay confident. Amen ba? Hindi lagi naka-eyeglass, yung pala bugbog sarado. Amen ba? Walang mga anak ng Diyos ang nananakit sa kanilang mga asawa. Amen ba mga kapatid? Sa inyong mga lalaki, huwag kayong magbubuhat ng inyong mga kamay sa inyong mga asawa. Amen ba? Meron ako narinig na pastor na kailangan daw ay tinuturuan ang kanilang mga asawa. Okay lang magturo in a way na constructive. Pero ang pagkaka-deliver niya ay parang pagtuturo na parang anak. No. Brother Ben, remember that your wife has been taken from your ribs, not from your fist, not from your elbow, and not from your feet. Hindi para suntukin, hindi para sampalin, hindi para sikuhin at tadyakan. Kinuha ng Diyos ang ating mga asawa, Brother Matt, sa ating tadyang, sa ating tabi. Which means that God wants our partners to become our sidekick. Katulong, sabay. Amen ba mga kapatid? In the book of Proverbs mga kapatid, Solomon said to his wife, King Solomon said to his wife, and King Solomon is the wisest man ever lived. He said to his wife, many women are so beautiful, but you surpass them all. Dapat nasasabi mo pa rin yun. Sa anak mo, dapat pinupuri mo ang asawa mo. Hindi yung may mga kilala akong ina na pag nakita ang anak, naku ikaw anak, kamukha ka talaga ng tatay mo. Para kay mga pinagbiak na pakwan. Sabi ko nga Sister Alice, sino bang gustong maging kamukha ng anak mo? Di ba siyempre yung tatay noon? Alam ka naman maging kamukha ng anak mo, yung kapitbahay. Mas nakakatawa yun, di ba? Magpasalamat ka, mukha ng anak mo, yung asawa mo, yung tatay ng bata. Amen ba mga kapatid? Pero tayo mga kalalakihan, lalo na mga kapatid, para sa inyo ito, para sa atin ito. We have to bless our wives. Ang ating mga asawa, we have to appreciate them. Tayo mga ama ng tahanan, they need our praise, sa ating mga kalalakihan. They need our praise and our appreciation. When we do this, mga kapatid, na lagi nating pinupuri ang ating asawa sa harap ng ating mga anak, sa harap ng mga tao, magkakaroon ng lakas ng loob ang ating mga asawa, mga kapatid. Mapapansin mo, Brother Matt, pag umuwi ka ng Pilipinas, ang sarap ng luto ng asawa mo. Ibang-iba ang luto.
Amen ba? Sister Edna, pagdating mo, nakaluto na si Brother Ben. Sister Edna, pag ikaw, dumating si Brother Ben. Brother Ben, pag dumating ka sa bahay, iba ang sarap ng luto ni Sister Edna. Bakit? Damang-dama niya ang iyong pagmamahal at pag-ibig at yung appreciation mo. Hindi may mga mag-asawang kasi na, bakit ganito ang niluto mo, sweetheart? Parang galing South Africa yata ito. Amen ba? Parang sunog yata ito. Hanapin mo na lang, matuto kang kumain ng tutong. Sabihin mo, gustong-gusto ko talaga ng mga sunog. Amen ba? Papurihan natin ang ating mga asawa. Because when our children sees that we appreciate our partners, they will feel the love and harmony in our home. You see, mga kapatid, madalas ang maraming sumisira sa mga relationship, yung mga maliliit na bagay. Kaya kan yung kanta ng Eraserheads na maliit na butas, pinalalaki. Konting bagay, dumadami. Yun ang sumisira minsan eh. Kaya sa Bible, Brother Matt, it was written there that the small fox destroyed the vines. Yung mga maliliit na mga foxes, yun ang sumisira sa mga malalaking garden. Konting bagay nagiging issue forever. But the scripture tells us, Sister Mercy, that love is kind and love does not keep any record of wrong. Huwag nang paulit-ulit. Nasabi mo na, tama na yun. Huwag mo nang kailangang i-emphasize. Nasabi mo nang minsan, huwag mo nang ulit-ulitin kasi nakakapundi, nakakapundi na yan mga kapatid. Huwag mo na palaging i-rewind ng i-rewind. Natatandaan mo baga? Nung tayo kinasal, noong mga 1981, December, kapatid, 45 years na yon. Matagal ng panahon. Huwag nang ulit-ulitin, hindi na nakakatuwa. Amen ba? Huwag mo na laging i-press yun mga kapatid. Kailangan kung ayaw ng isa at gusto mo yon, agree to disagree. Ibig sabihin mga kapatid, kung gusto niyang, for example, gusto niya ng manood ng sine at ikaw naman gusto mong maglakwatsa sa mall, eh di maglakwatsa ka sa mall, yung isa manood ng sine. Agree to disagree. Do not manipulate. Because when we impose what we want, we are just trying to manipulate our spouse, our partner, at hindi maganda yon. Do your best to create a good atmosphere of peace and unity in our home. Kailangan mapanatili natin mga kapatid ang kapayapaan, ang pagkakaisa sa ating bahay. At ito mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, nakikinig ba kayo mga kapatid? Do not threaten your partner or your spouse with annulment. May mga taong ganon. Pag hindi ka sumunod, hiwalayan kita talaga. Amen ba mga kapatid? Don't threaten your partners with divorce. The moment you speak the word of annulment, divorce, separation, you are giving the enemy the opportunity to make your word a reality. Because the word that we speak has its power. The Bible is clear, Sister Imelda, that life and death is in the power of your tongue. At pag sinabi mo yon, ibig sabihin, the enemy now has an entry point to make it a reality in your life, which I think you don't want it to happen. Kaya mas maganda na mga kapatid, you have to keep your mouth shut. Pagkagalit ka, shut up. Just be quiet. Just be silent. Amen? Kasi minsan ang tao pag galit, nagbulalas na tayo ng mga bagay mga kapatid. Hindi na natin siya mabawi. Kahit mag-apologize tayo, kahit tayo humingi ng sorry, pero nasabi na natin ang mga masasakit na salita, hindi na natin siya mababawi pa. Nakasakit ka na. Amen ba? Sa isang relationship, mga kapatid, maganda rin magkaroon kayo ng fun. Magkaroon ng saya. Hindi laging boring, hindi laging alam mo yung may relationship na wala nang uuwi, nasa bahay, tapos walang fun, walang saya sa relationship. Amen ba? Alam niyo mga kapatid, isa sa mga, Brother Matt, can you silent everybody please because I can hear someone here. Amen. Sorry mga kapatid. I can hear some sound. Thank you. Yun yung mga kapatid sa relationship namin ni Sister May. Sister May, napakababaw ng kanyang kaligayahan. Amen. Ako mga kapatid, minsan si Sister May,
ay minsan, siyempre sa mag-asawahan, Sister Imelda, hindi nawawala ang tampuhan, hindi nawawala yung minsan ay kaunting hinanakit eh, di ba? Huwag mong sabihin hindi, lahat tayo ay dumaraan dyan. Amen ba? But the good thing about Sister May, yan mga kapatid ay, hindi ko pa naalala yon, Sister Cynthia na Sister May humingi ng tawad sa akin. Ako lagi ang nauna. Hindi ko alam kung sino may mali. Hindi ko alam kung sino may mali. Sino mali ito? Ako tama, mali siya. Pero laging ako ang nauuna, Brother Matt. Alam, Brother Matt, ang ginagawa ko sa kanya, Brother Matt, kikilitiin ko siya. Sabi ko, Brother, sabi ko, baby, pag hindi ka talaga tumawa, hahawakan ko sa liig. Di sa liig, sa hita. Sa hita, Sister Arlene. Hahawakan ko sa hita, kikilitiin ko sana talagang kita, baby, pag hindi ka talaga tumawa, hindi ko talaga to bibitawang. Siguro mga 5 seconds or 10 seconds, Sister Cecil, I will let go of my hands off her legs and she will laugh out loud. And after that, we forgot ano ba yung naging dahilan bakit kami nagalit. Lagi kami make fun. Amen? Ganon din dapat tayo mga kapatid. We must be committed to our relationship, to our marriage, to our children, and to our family. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, my wife, Sister May, is one of the best ever-loving person na makakasama mo sa buhay. But sometimes, she gets on my nerves. And also, Sister Cynthia, I also ask myself, maybe I also get into her nerves. But you see, Sister Cynthia, the question that I say to myself, my relationship with Sister May has more benefits. And that benefits outweigh the hurts. Yung relationship po sa kanya, mas maraming benefits kaysa sa mga sakit most of the time. Kaya, mga kapatid, there's no problem. Nagiging masaya kami sa buhay. One time mga kapatid, may isang babae na sabi niya, ang asawa ko hindi pala bigay. Hindi nagbibigay ng mga gift. Sabi ng asawa nito, Pastor, itong asawa ko hindi naman to nagbibigay. Sa loob ng aming 30 years na kasal, 4 na cards pa lang ang nabili niya sa akin. 30 years na silang kasal, Sister Imelda. 4 na cards pa lang na ibibigay sa kanya. Sabi ko sa kapatid natin na to, kapatid, alam mo, sabi niya, Pastor, gusto ko talagang talagang okay lang kahit na yung asawa ko walang naibibili sa akin kasi ganun talaga siya eh. Inaccept niya yung asawa niya, Sister Edna, kahit walang naibibigay, tinanggap niya yung asawa niya kahit hindi masyadong bumibili ng mga regalo. Pero alam mo, sabi ko Sister Cynthia, yung babaeng to, kapatid, napaka-matured mo. Hanga ako sa'yo. Pero sabi ko sa kanya, Sister Cynthia, siguro I will try to Sister May. Pero sabi ko sa kanya, pag ginawa ko yon, baka mamaya wala na ako rito next year. Wala na ako rito kasi hindi papayag si Sister May na wala akong regalo. Marriage, mga kapatid, is a commitment, not a feeling. Kasi darating tayo doon, Sister Cynthia, na yung ating level of affection minsan nagfe-fade. Yung ating feeling nagfe-fade. But just like what my dad said, Bishop, ang marriage niya with my mom, Pastora, is a commitment forever. May isang senador na nag-resign sa opisina niya para alagaan ng kanyang asawa may Alzheimer. May dementia. Marami sa kanyang mga staff, mga colleagues, mga associates, ang siya ay sinisiraan. Bakit, sir? Bakit mo kailangan alagaan yung asawa mo? Di ba dementia na siya? Hindi niya na kayo kilala. May Alzheimer's na siya. Pero sabi niya, bakit kailangan pang alagaan? Pero sabi niya, she may not know me, but I know her. And I made my commitment to take care of her for the rest of my life. That's the kind of commitment, mga kapatid, we have to give our spouse and our partner. At natutuwa ako mga kapatid, yesterday I had a vaccination and I felt so bad. And my children, they wanted to go to mall. Kasi ngayon lang nagbukas ang mall sa London, mga kapatid. But my Sister May said to my children, mga anak, we have to stay at home because daddy is sick. What if daddy needs us and daddy needs something and daddy has nobody here in the house?
Mga kapatid, I like that. I want you to have that kind of commitment in your partner, in your relationship, to be committed in your family. Mga kapatid, husband came from a Latin word, house band. Yung palang husband, mga kapatid, ay nanggaling sa Latin word, house band, which means you have to make your family sticks together. Amen? Kaya nung kinasal tayo, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, tinanong tayo, you have to respond, I do, for better and for worse, till death do us part. You have to keep your promises to your wife, to your partner, to your husband, and do not complain all the time. Huwag kayong mag-complain palagi sa inyong buhay. Amen? Appreciate your spouse. Love them. Practice politeness. Amen? Maging polite. Kahit nga daw Sister Imelda ang kawayan, kapag malakas na ulan, ang kawayan nagbabaw. Sa malakas na hangin, ang kawayan nagbabaw para hindi mabali. Ganun din, kapag ang isa ay galit, Brother Ben, kailangan mong magbaw. Lumabas ka muna, magpahangin. Amen? Hindi ka magmamano, Brother Ben. Magbaw. Sabihin, magbigay, give way. Pag alam mong mainit-init na ang timpla ng, mararamdaman mo naman eh. Di ba? Sister Cynthia, mararamdaman mo yung temperature ng relationship, yung thermostat. Yung thermostat, mararamdaman mo na tumataas na, lumabas ka muna or lumabas muna si Brother Colin. Kailangan mga kapatid, wag salubungin ang mood, ang galit. Amen? Natutuwa ako mga kapatid. I'm so blessed with Sister May. She accepts me as who I am. She knows that I am so busy all the time. Every time I get off the bed, Sister Mercy, she cleans my bed. She cleans our bed and wash all my clothes. Amen? And the good thing about Sister May, she accepts my first daughter in my first marriage. Natutuwa ako mga kapatid sa aking asawa. Sister May did not change me as whoever she wanted me to be. She came from a very religious background, Catholic. Yung kanyang uncle na ang tawag nila ay Mamu, it should be the cardinal sin of the Philippines. Kaya lang namatay siya a few years before, ma-appoint siya. My brother-in-law is a priest in Vatican. Talagang sagrado katoliko. But the good thing about her, she did not change me as whoever she wants me to be. Tinanggap niya ako mga kapatid. And that's the good thing in a relationship. You have to accept. Amen ba? Sabihin natin accept. Accept. Yan. Tatanggapin mo yan. Hindi yung kailangan mong baguhin, hugasan ng iyong maging asawa para magustuhan siya. Amen ba mga kapatid? If you want to be happy, we have to accept our partners as they are. No need to have unrealistic expectations. Kailangan maging ganito ka. Pag hindi, wala na tayo. Hindi tama yan. Hindi maganda yan mga kapatid. The second thing that I would like to talk to you mga kapatid is that fight for your children. Invest in your children mga kapatid. Bless your children. Bless your children. You need to speak blessings to your kids. You see mga kapatid, many children now are losing directions because they lack directions, they lack guidance, they lack the presence of their parents. There was a story in Africa about the elephants. Sa dami ng elepante sa Africa, ang ginawa nitong African country na ito, inihiwala yung mga firstborn son sa kanilang mga magulang at inilipat sa ibang nation ng Africa, dinala sa ibang bansa. At isinama siya doon sa mga hayupan na ang pinaka-dominant male is rhinoceros. Yung mga rhinoceros. Because of these young elephants, they were separated from their parents. Akala kasi nitong mga African na ito, itong mga elepante na ito, ay ang mga elepante kasi very timid eh. Talagang sila very silent sila, di ba? Pero nung inilipat sila ng ibang bansa, ng ibang habitat, yung mga firstborn elephants,
sa ibang bansa na hindi kasama yung kanilang mga magulang, napansin itong mga nasa animal industry na maraming rhinoceros ang namamatay. Dati-dati naman, hindi namamatay itong mga rhinoceros na ito, itong malalaking mga rhinoceros. And they decided to put a camera dun sa zoo, sa animal kingdom na yon, and they found out that in the middle of the night, Sister Arlene, in the middle of the night, the elephant, the firstborn elephant started to killing, started to form a gang that kill the rhinoceros. The conclusion of the zoo keepers was that because of the elephants did not have a proper guidance of the parents, the elephants started to become so wild. Nawalan sila ng guide sa buhay nila. Importante mga kapatid, sa ating mga anak, ang may payo at gabay ng mga magulang. Huwag kayo maging super busy sa lahat ng bagay na nakalimutan na natin ang ating mga primary and fundamental responsibility and obligation sa ating mga anak. Our children are looking up to us. Ano ang guidance natin? You see mga kapatid, when I started to enroll in Bible College in the Cathedral of Praise, Manila, my mom, Pastora, she specifically went to me, with me and Dad, Bishop, to Manila. Ako lang yung sinamayan ni Pastora sa pag-enroll. Sa lahat ng magkakapatid namin, ako lang ang sinamahan niya sa pag-enroll. And she went there specifically in a Bible school. She wanted to make sure that I will be enrolling sa Biblical School of Studies of Theology. Importante mga kapatid, to become responsible sa paglaki ng ating mga anak. You see mga kapatid, based on research, adults that have no good relationship with parents by the age of 50, 90% of these children who have no good relationship with their parents will suffer mental illness or physical illness. This is according to Harvard Mastery of Stress Study. Yan mga kapatid ang sinasabi natin dito na when there is no loving and authoritative parents in the home, according to this research, these children at the age of 50, most of them, they will go to jail, they will have so much problems in life, and they will be unemployed, and most of them, they have no successful job. If you really wanted your children to do good in life, you need to guide them, you need to bless them. Parents should set a good example to their children. Maraming mga pag-aaral ngayon sa Pilipinas ang nagsasabi na maraming Pilipino ang nagpo-produce, naglalabas ng mga bata pero mahihina ang kalooban. Most Filipino parents produce weak children. Amen? Bakit daw, Sister Mercy? Sa Pilipinas ka lang makakakita, 30 na, 40 years old na, 50 years old na, may anak na, may asawa na, nakatira pa sa bahay ng magulang. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Pwede ba akong makakita ng mga reactions dyan, mga kapatid? Sa Pilipinas ka lang makakakita noon, mga kapatid. At the age of 50, nandun pa sila sa bahay ng kanilang nanay at tatay. Hindi na makaalis. May kilala ako. Up to 50, 60 years old, nandun pa rin sa bahay ng lola niya. Sa bahay ng magulang niya. We have to produce strong children, mga kapatid. Because you know what, according to research, Sister Maricel, the reason being that Filipinos produce weak children is because of our failure to put parameters to our children. Walang gabay. Children are the reflection of their parents. Yung mga anak ninyo, yan ang reflection ninyo. Amen mga kapatid? Naging tahimik yata tayo doon. Parents, do not provoke your children. Huwag niyong galitin ang inyong mga anak. Don't neglect time with your children.
Ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 6, mga kapatid, verse 7 to 8, you shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house, when you walk in the way, when you lie down and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You have to teach your children with the right manners and good conduct. Itinuturo yung kagandahang asal, mga kapatid. Nakakita ko ng mga batang walang modo. I have seen many children na walang breeding. And you will ask them, sino ang parents mo? Sino, iho, tagay, tutoy, sino ang tatay mo? Sino ang nanay mo? Parang hindi yata nagturo ng tamang maganda sa iyo. You see, mga kapatid, one of the best assets of the parent is to teach their children with the right manners, good conduct. Itinuturo yan, mga kapatid. Mga kapatid, ito rin ang gawin natin sa ating mga anak. Do not scold. Do not be angry to your children harshly. Amen? Sabi ng Panginoon sa Psalms 38 verse 1, O Lord, rebuke me not in your anger, nor discipline me in your wrath. Pag ikaw ay nagagalit sa iyong mga anak, huwag namang sobra, na kulang na lang patayin mo na ang bata. Paluin mo lang siya out of love. Anak, papaluin kita ha. Alam mo yung, kaya gusto ko mga taga-Iloilo eh. Kaya gusto ko yan, kagaya na Sister Mercy. Nakababait niyan. Galit na ako sa iyo. Papaluin na kita. Ganyan ang mga taga Iloilo. Ganyan ang ating pamamalo sa ating mga anak. Pag mamamalo ka, naku anak, pasensya ka na, papaluin kita dahil ang ginawa mo mali. Amen ba? Ganon. Hindi yung galit na galit ka, kulang na lang, ihagis mo ang bata at pakuluan mo sa kumukulong tubig. Amen ba, mga kapatid? Sister Chami, Sister Mega, hindi tama yon. Ang mga anak, kailangan gumagalang din tayo sa kanila. May pag-ibig ang ating correction sa kanila. Do not find fault with your children constantly. Huwag yung lahat na lang ng kilos ng mga bata, may mali. Wala nang tumama. Amen ba, mga kapatid? At especially, Sister Aurelia, pag ang anak mo ay gumawa ng tama, doon mo sa purihin. Naku anak, talagang maaasahan ka talaga, you know? Talagang hindi ako nagkamali ng papuri sa'yo. Talagang alam mo, anak, ang taas ng tiwala ko sa'yo. Talagang tama yung ginawa mo. Amen? Especially sa tama talaga na ginawa nila. Purihin mo sa, talagang sa point na yon, talagang i-point, alak, tama ang ginawa mo dito. And the more you keep telling them that they are correct, that you are praising them, appreciating them, making comments, kino-compliment mo ang ginagawa nila, they will rise above that expectation. Anak, alam mo, you see mga kapatid, Bishop, nung ako'y bata pa, siguro mga grade, when I was in grade 1, Brother Martin Hai, I know that you're there. So I'm speaking in most of the time Tagalog, but I will try to speak in English as well. When I was in my first primary school or elementary school, Bishop told me, my dad told me, you know, anak, I want you to become an ambassador. I can see you driving a car with a flag in your car, the flag, the banner of the Philippines. I want you to memorize the encyclopedia. Kasi when I was young, we have this Encyclopedia Americana. Eh alam natin, encyclopedia, talagang ang daming volume niyan, di ba? Pero mo sabi ni Bishop, sasauluhin ko yung encyclopedia. Ako naman si Tangengot, sinasaulo ko talaga. Nagsimula talaga ako. Pinag-aaralan ko talaga yung A, B, pinag-aaralan ko talaga. Talagang gusto ko yun. Because I want my parents to be happy. You see, our children, they want us to be happy parents. And the more we tell them of who they can become, our children will try to get into that expectation level, and most of the time they will rise up. And I still remember it in my head that my parents wants me to succeed. That's why our young people now, mga kapatid, ang pangalan nila MYMP. Some of them, they say, make your Messiah proud. But initially, I wanted it to become, make your mama proud. Amen. And I want you to have that kind of injection
I-inject mo yung mga anak mo, Sister Aurelia. Mga anak, I want you to become like this. Anak, I trust you. Anak, mataas ang tiwala ko sa iyo. Brother Ben, yung mga anak mo, paawitin muli sila mga anak, naniniwala ako, magtatagumpay kayo. Anak, yun naniniwala ako na kahit malayo ako, nandyan ang Panginoon, aalagaan kayo ng Panginoon. Naniniwala ako, magtatagumpay kayo. And you are going to be mighty in the land. Magtatagumpay kayo, tataas ang inyong mga posisyon, mapupromote kayo, makakarating kayo ng iba't iba mga bansa. Tinandaan ko yon, Sister Aurelia, and until now, I'm still achieving the level of expectation that began from my parents when I was a young boy. Ganun ang gawin niyo mga kapatid. Ang sasabihin ko sa inyo, ang layo nung naabot niyan. Kahit libre yan, Sister Aurelia, libre yan, Sister Imelda, pero sa mga anak mo, yung mga itinatanim mo mga binhi, mga itinatanim mo mga salita, mga words of wisdom, words of encouragement, words of inspiration, habang lumalaki ang tinatandaan nila, nakatatak yan sa kanila. Hindi nila yan makakalimutan. Don't find fault with your children constantly. Lahat ng mga, wag yung laging, wala nang ginawang tama ang mga bata. Dapat, bigyan mo rin sila ng pagkakataong tumama. Of course, we have to correct them. Pero kailangan din mga kapatid, na kailangan hindi naman maya't maya. Amen ba? And then, sa ating mga magulang mga kapatid, don't permit your children too much. Ito, this is an opposite of what I have said earlier. Kanina, don't find fault with your children constantly. But now, mga kapatid, do not permit your children too much. Yung pag masyadong madami na kayong hinahayaan o pinababayaan, hindi rin tama yon. Ang sabi ng Proverbs 29 verse 15, the rod and reproof, the rod, yung pamalo, Sister Aurelia, and reproof, yung galit, yung advice, discipline, give wisdom. Dito lang naman sa UK, bawal mamalo eh. Pero sa Pilipinas talaga, kung nasa Pilipinas talaga tayo eh, laki tayo niyan. Brother Johnny, tatandaan mo yung kwento ni Brother Johnny. Pagdating na ng mami niya, naglalagay na siya ng karton dito. Si Brother Johnny, hustler yan. Pagpapaluin na siya ng sinturon ng mami niya yata niya, o mami niya yata, o daddy niya yata yun. Kaya pagpalo ng mami niya ng sinturon, may karton na si Brother Johnny. Eh si Brother Johnny, bunso yata si Brother Johnny. Kaya hindi siya nasasaktan. Amen ba? Pero maganda rin sa mga magulang ang nagdidisiplina. A child, the Bible is clear on this, a child left to himself brings shame to his mother. Ang bata daw mga kapatid na pinabayaan ng siya lang ay magdadala ng kahihiyan sa mga magulang. Do not be afraid to set rules in the house. Do not be afraid to set boundaries in the house. Amen. Our children need our wisdom. They need our protection. They need parameters in their lives. We have to have that kind of option, mga kapatid. We have to don't give our children too many choices. Ang mga bata, pag masyadong maraming choices, minsan lalo silang lumalaking walang alam sa buhay. They have to learn at early age. Habang bata sila mga kapatid, they have to learn at early age. They must learn to submit in authority. Kailangan marunong silang gumalang. Pag nakakita ng matanda, tell your children, bless. In the Philippines, we know how to use po and opo. But we have to teach our children to be respectful. You see, mga kapatid, Sister Cynthia, a plant, sabi rito mga kapatid, a plant will take up a space as much as they are, as much as they can, as much as it is available. Ang isang halaman, itanim mo yan sa isang lupa, Sister Aurelia, yung ugat niyan, lalabak ng lalawak. As much as it is available. Pero ang tingnan mo ang paso. Ang paso, pag nilagay mo siya dyan, yung halaman, nilagay mo sa paso, yun lang ang masasakop niya because mayroong paso. Yung paso na yun ang ating guidance sa ating mga anak. Kailangan mga kapatid sa mga bata ay may disiplina. There was a son of David, his name is called Adonijah. Adonijah was a son of David to other concubines. And Adonijah started to declare himself as the king, even though his father David is still alive. As we all know, that Solomon was the next king in line after David. But this son Adonijah declared himself as the next king,
even without the blessing of his father. Hindi siya sinaway ni David. Kapag ang bata hindi natin sinaway, mapapahamak sila, mga kapatid. You see, mga kapatid, children learn that parents who permit much love them a little. Pag ang bata marami kang hinayaan, ang alam nila hindi mo sila mahal. Natatanda niyo mga kapatid yung kwento ko noon, Sister Imelda, na isang lalaking nasa Bitayan na siya ay pinasulat ng warden. Ano ang huli mong sulat? Ang sabi niya, you know what? I would like to write this letter specifically for my mom. Mom, now I am now in line. I'm now in line to electric chair, Celia Electrica. Now I am 25 years old. But Mom, I would like to tell you that without you, I should not be here. But because of you, your failure not to teach me the right guidance, the right way a man should be, I did not know what to do. You remember, nagnakaw ako nung ako'y nasa elementary. Nagnakaw ako ng baon ng kaklase ko. Umuwi ako sa bahay, ano ang sabi mo? Kainin nating dalawa. And then nung laki-laki na ako, nasa high school na ako, nagnakaw ulit ako ng bicycle ng kaklase ko. Ano ang sabi mo? Ibenta natin. And then we went to the mall para gastusin yung pinagbentahan ko. And then when I grew up, I started to rob banks. You never taught me. And now I am here because of you. Shame on you. Galit na galit siya sa mami niya. Because of the failure of the parents. Kaya mga kapatid, we must not permit our children too much. See what they are watching online. Know who their friends are. Ano ang mga kaibigan nila? Ano ang mga pinapanood nila sa buhay? Ano ang mga pinapanood nila sa iPad, sa internet? What time do they go home? Do you know? What time do they go home? Do you know if they go home? Do you call them on an unexpected hour? Be there, mga kapatid. Let them know. And always remind them, anak, I love you. Anak, that's why I'm calling you now, because I want to tell you I miss you. And your success is my success. And so as your failure is my failure. If you fail, I fail. But I want you to succeed. My parents always tell me that. My parents always encouraged me to succeed and achieve greatness in life. Ang sabi ng mom ko, you have to be like this. Anak, when you achieve, it's for the glory of God, it's for the glory of the church, it's for your glory, and it's for the glory of the community. Ganun ang sabihin sa inyo mga anak, mga kapatid. You have to put that kind of seed of greatness into your children. Kapatid, konti na lang. Do not set double standards or changing standards. Huwag kayong paiba-iba ng standards. Huwag yung double standards. Ibig sabihin, kapag yung isang anak ninyo ay ang hihingi ay sa ganito, okay lang. Pag yung panganay ang hihingi, okay. Pag yung bunso ang hihingi, hindi okay. Pareho naman ang hinihingi. Kaya minsan yung mga bata nag-uusap, kuya, ikaw na lang humingi. Kasi pag humingi ka, okay yan. Pag ako humingi, nako, sa tatay, hindi talagang pwede eh. Pero pag ikaw humingi, tingnan mo. Ang mga bata matatalino na yun ngayon, Sister Edna. Nag-uusap-usap yan, kala mo? Di ba? Napapansin mo yan? Because we are setting double standards. If it's a yes, it's always a yes. To anybody. Across the board. Mapanganay man, gitna o bunso. Across the board, yes yan. If it's a no, no to everybody. Hindi no kay ganito, no sa panganay o no sa bunso, pero yes kay panganay. Amen ba mga kapatid? At hindi paiba-iba ng standard. We gain our children's trust when we are consistent. Yung consistency, hindi, ayaw talaga ng mama yan. Magagalit siya si daddy. Pag ginawa mo yan, kahit sino pa sa atin, ayaw niya yan. Amen ba mga kapatid? Do not break your promise. Ay, mami, di ba punta tayo ng mall? Sabi mo kahapon, Friday, punta tayo ng mall. Tapos pag dito ng Friday, hindi ka pupunta ng mall. Huwag mo na sabihin. Napupunta ka ng mall kahit hindi. Because when you break your promise, it sticks to their head. My parents breaks their promise, so it's okay for me to break my promises as well.
Amen mga kapatid? Ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 37, let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. Do not lie to one another, saying that you have put off the old self with its practices. Colossians chapter 3 verse 9. Amen mga kapatid? Pag sinabi mong bibili ka ng ganon, bibili ka ng ganon. Kahit anong mangyari, gawin mo yung pangako mo. Kaya minsan, huwag ka na mangako sa mga anak mo para hindi ka napapako. Kahit mga anak mo yan, huwag kang pangako ng pangako. Dahil ang sabi nga nila, Sister Aurelia, ang mga bagay na hindi tama ay nagiging tama sa paningin ng isang bata. Naalala mo yung patalastas ng unang panahon, yung tatawid ng mga pamilya, naka-red. Ang mga tao tumatawid. Ang bata nakatingin. Kala ko ba red stop? Bakit may mga tumatawid? Hindi. Kaya nagiging tama ang pagtawid sa mga, kaya sa Pilipinas, hindi ginagalang ang stoplight. Ang mga tao tumatawid, kahit red, tumatawid sila. Bahala na. Wala namang sasakyan, hindi ko naman nakikita. Kaya maraming aksidente. Amen ba mga kapatid? Don't break your promises. And mga kapatid, ito pa, do not follow your children in public. Tahimik kayo mga kapatid. Do not follow, do not chasten your children in public. Kaya nung unang panahon tayo, di ba Sister Cynthia, mga magulang natin, tok sa bahay, makikita mo. Makukurot kita. Tumigil ka. Tayo nung unang panahon, Sister Lorraine, nakukuha tayo sa isang tingin ng mga mami natin, ang mga mami, lalo na talagang pigil na pigil ka no? Alam mo mga magulang, pagdating natin bahay, talaga, makikita mong hinahanap mo. Hanapin mo ang tsinelas ko. Pag hindi mo nakita, makikita mong hinahanap mo. Pinapahanap mo yung tsinelas, tapos pag hindi na niya hanap, makikita niya hinahanap. Sabi ng mga bata, paano ko akala ko pinapahanap niya. Pag hindi ko nakita, makikita ko rin ang hinahanap ko. Ano yun? Di ba, Sister Maribig? Nakuha mo yun. Di ba? Isa. Dalawat kalahati. May kalahati pa. 2 and 3/4. May 3/4 pa. Di ba? Pero mga kapatid, maganda sa isang magulang, hindi nyo pinapagalitan ang mga anak ninyo sa maraming tao, sa harap ng maraming tao. Bakit? Hihina ang moralidad ng bata. Bababa ang kanyang kumpiyansa sa sarili, magagalit siya sa inyo, lalabanan niya kapag laki niyan, lalaban na yan sa inyo. It dishonors God and our children when we correct them in front of others. Pagka ang anak mo na lang, kuhanin mo na sa tingin, anak, makuha ka sa tingin. Pag gumanyan ako, manda ka. Tandaan mo. Pagdating sa bahay, doon lang kayo mag-usap. Pero isang malaking kabawasan sa buhay ng mga bata, mga kapatid, na sila ay pinapagalitan sa harap ng maraming tao. Do not show favoritism. Huwag kayong magpakita ng maraming paborito. Huwag kayong magpakita ng paborito. Kahit alam niyo sa mga anak ninyo may malapit. May mga anak talagang malapit sa nanay, malapit sa tatay. Huwag niyo na ipakita. Amen ba mga kapatid? Bakit? Nagkakaroon ng alitan yung magkakapatid. At hindi maganda. Amen? Basahin niyo mga kapatid, Luke 15, chapter 15, verse 29. But he answered his father, look, ito yung kapatid ng prodigal son. Nagtatampo siya sa tatay niya. Look, father, these many years I have served you. I have never disobeyed your command. Yet you never gave me even a young goat that I might celebrate with my friends. Itong kapatid ko na walang ginawa kundi laklakin, ubusin, lustayin ang pera mo, dumating lang siya, ngayon ipag-celebrate mo. Unfair. Sabi nung panganay, do not show favoritism. Mapapansin nyo mga kapatid, Jacob provoked his sons to anger because he gave special treatment to Joseph. Yun ang naging dahilan Kaya inihulog bagamat yun talaga siguro ang plano ng Panginoon, pero nag-create ng galit at hinanakit ang mga kapatid ni Joseph dahil si Jacob nagkaroon ng paborito si Joseph. Love your children equally. Pantay-pantay.
Amen ba mga kapatid? Taas dito ang kamay ng ilang may dalawang anak. Pataas. Can you press the reaction button? Hindi yung thumbs up, Sister Elaine. Sabi ko taas. Taas ng kamay. Yan. Dalawang. Amen. Si Sister Joyce. Sister Joyce, 3 anak. Si Sister Ann Toribio. Brother Galileo, 2 anak. Yan. Pastor, 5 po, 5. Sister Joy, 5 nga pala, 5. Nandiyan ba Sister Judith? Sister Judith, siyam Sister Judith eh. Siya talagang pinakamataas dito, natalo niya pa si Bishop eh. Sister Judith, siyam. Yun. Amen ba? Do not show favoritism. Love your children equally. Pantay-pantay. Pag bumili kayo ng damit, Sister Bebing, Sister Aurela, 6 children, yes. When you buy your children one gift, lahat yan may gift. Pare-pareho ang presyo. O kung hindi man, pantay-pantay ang bilang. Amen ba? Pare-pareho. Hindi yung isa, ganito lang, Primark, isa ba naman, Harrods. Amen ba? Bibili ng ganitong magandang, ang isa parang ukay-ukay, ang isa naman galing UK. Huwag ganun mga kapatid, kailangan pantay-pantay. Be gracious with your children. Kailangan mapagpala kayo sa inyong mga anak. Look for ways para mapagpala mo ang iyong mga anak. And you may be surprised what you will find. Bring happiness to your family. Maganda palagi yon. Paano mo mapapasaya ang pamilya mo? Matagal na kaming hindi lumalabas. Makalabas nga. Lumabas kayo minsan. Sama-sama lang kayo. Mag-window shopping lang. O anak, pumunta tayo ng mall. Window shopping lang. Wala tayong bibilihin. Mag-window shopping. Ano po yung window shopping? Titingin-tingin lang sa bintana. Maniningin-ningin lang tayo. Baka sakaling meron tayong makikita, tapos bibili tayo ng palamig, ng isang sago doon. Wala tayong bibilhin. Have fun. Amen? Hanapin kung paano mapapasaya ang asawa. Amen? Paano mapapaligaya ang asawa. Kailangan ganun. Kailangan nagbibigay din tayo ng gift sa ating mga asawa, sa mga kalalakihan. Ganun din ang mga kababaihan. Bumibili din kayo ng gift sa inyong mga asawa. Hindi dumadaan ng mga birthday, mga Valentines, mga Pasko. Sa bagay ako, hindi talaga ako bumibili niyan. Hindi ako naniniwala sa mga Valentine na yan. Brother Matt. Kasi ako bumibili ako yung Sister May na kahit hindi panahon eh. Siguro nga, ganun nga ang aking pag-iisip. Huwag nyo na akong gayahin. Iba ang paniniwala ko eh. Pero kung kayo, ang paniniwala nyo, Valentine, Pasko, okay lang yan. Kasi napapansin ko, Brother Matt, buwan-buwan na lang meron. Meron ngayon neighborhood party. Meron ngayon grandparent day. Meron mo grandparent day. Meron ngayon neighbors day. Relatives day. Cat day. Lahat na lang ng buwan merong day. Wala kang nagagawin kundi mamili buwan-buwan. Ako talaga hindi ako makaganon. Pero kayo mga kapatid, gawin nyo yan. Magregalo kayo sa inyong mga asa-asawa. Kasi Sister May, marami siyang mga regalo sa akin. If your children, mga kapatid, if some people call your children a mistake, tapatan tayo mga kapatid Last 5 minutes na lang. If your children are being called by others as a mistake, Sister Lorraine, you have to call them a masterpiece. Anak, huwag kang maniwala dyan. Kahit pasabihin ng iba na ikaw ay isang galing ka sa isang pagkakamali. Pero para sa akin, anak, ikaw ay isang obra maestra. Ikaw ay gawa at bigay sa akin ng Diyos. And because of you, masaya ako. At hindi kita ipagpapalit kahit ano. Kasi may mga tao na ang tawag sa mga anak natin, sa ibang mga anak sa buho, putok sa buho, walang tatay, yung tinatawag nilang galing sa unwanted pregnancy, o yung tinatawag nilang a child out of wedlock, okay lang yan. Bigayan ng Diyos. Iparamdam mo sa iyong mga anak, mga kapatid, that they can become the best of who can they be. Trust them. Bigyan mo sila ng injection. Fight for them kung kinakailangan. Sabi nga nila, Sister Aurelia, guluhin mo na ang buho ko. Wag lang ang buhay ng mga anak ko. Ganyan mga kapatid. And when you do, when your children knows that you are fighting for them, fighting for your family, God will fight for your family. Ang Diyos mismo makikipaglaban sa inyo. Kagaya ng sinabi ni Nehemiah, you have to fight for your sons,
You have to fight for your daughters. You have to fight for your wives. You have to fight for your homes. Because when we fight, God will also fight for us. Amen? Maraming salamat mga kapatid, and God bless you all. Pagpalain tayo ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Salamat po, Pastor, sa napakagandang. Sister Arlene, baka may dagdag si Bishop at si Pastora. Please, bigyan natin sila ng time. Opo. Hello po, Bishop and Pastora. May dagdag po kayo? Ano po, Pastor? Okay, Pastor Dan. Ayan. God bless everyone. God Napakagandang bless you topic po. natin. Bishop and Pastora. God bless you. May dagdag po kayo, ma'am? Napakaganda ng kami dito kami ang talagang ginagawa namin ay dahil nga nakapag-service na kahapon sa Pilipinas. Kaya ngayon ang pinakikinggan naming sermon ay yung sermon diyan. Sermon sa London. Nagpi-praise and worship lang kami dito and then Bible reading na nauuna yon. Tapos ang sermon at saka yung mga teachings diyan kami bali nag-attend ng London dahil tapos na kami sa Pilipinas. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa mga katuruan dahil yan ang talagang pinamuhay natin. Talagang iningatan natin yan sa ating puso bilang tayo ay pamilya ng Diyos. Because we are a family of God and we have to keep those things, especially the commandments. Bagamat wala namang perfectong pamilya, wala namang perfect na magulang, at wala din namang perfect na anak. Lahat ay may mga pagkukulang, lahat ay may mga pagkakamali. Pero yung lahat ng teachings na yan, lahat ng sermon na yan ni Pastor Don ay talagang, yan ay talagang na-practice o na-isapamuhay ng pamilya natin dahil ang isa sa mga bagay na iningatan ko sa aking puso nang malaman ko, nang babasa ko ang Bible na talagang ang nagbubukas ng bahay bata ay ang panganay at saka may special anointing, calling ang Panginoon sa mga panganay dahil nga doon sa sinasabi maging panganay sa tao, panganay sa hayop, mga unang bunga ng iyong mga kinita, mga lahat ng mga una, yan ay may banal na pagkakatawag ang Panginoon. Kaya tama yung sinabi ni Pastor Don na talagang sinigurado ko sa aking puso na noong mag-enroll siya ng Manila, bagamat kami nasa Batangas, ay sumama ako sa enrollment at nagpunta ako kami ng Cathedral of Praise Bible College Manila para matiyak ko na talaga maihanda ang aking panganay na anak para sa gawaing paglilingkod dahil alam ko na may isa napakabandal na tawag ng Panginoon sa kanya. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil nga nakatapos naman siya ng kanyang 2-year course ng biblical study on pastoral ministry. At maraming salamat din sa Panginoon sapagkat pareho niya natapos yon. At ako yung nagpapasalamat ng marami sa Panginoon dahil yung pagkapanganay niya talagang maging sa pagmamahal niya sa kanyang mga kapatid, pagmamahal niya sa kanyang mga lahat ng mga, hindi ko naman masasabing perfect, he is perfect, pero yung lahat ng kanyang ginawa talaga, isang bagay na yun ay isang malaking karangalan ng isang magulang na magkaroon ka ng isang anak na ganito. Dahil talagang likas na sa kanyang puso nang siya maging matulungin, likas na sa kanyang puso na siya sumuporta sa amin. At hanggang sa ngayon, bilang kami ay mga lingkod ng Panginoon, talagang halos yan ay linggo-linggo nagpapadala sa amin talaga ng support. At maging sa mga kapatid, pag nalaman niya ng isang kapatid na sa pangangailangan, kahit hindi humihingi, nagbibigay siya, nagpapadala siya. At maraming salamat sa Panginoon dahil pagka nagkaroon tayo ng magulang ng isang mapagmahal na anak, nagkaroon tayo ng isang respectable na anak, yung talagang gumagalang, malalahanin, na talagang dinadama niya ang pangangailangan ng pamilya, yan ay isang napakalaking gantimpala sa atin. Amen. Dahil the way na mapalaki natin sila, nandun lagi ang Panginoon sa mga reward nila sa atin. At yung lahat ng kanyang mga itinuro na yan, talagang yun ay lahat ay totoo. Dahil kami mga magulang, ako bilang isang, nag-asawa ako ng napakabata, age 18. Ako may asawa na ako at age 18, at age 19, may anak na ako, anak ko na si Pastor Don.
At natandaan ko yung isa sa mga bagay na doon pala sa mga panahon na yun, talagang kaya inililid tayo ng Panginoon sa mga bagay na ito na tama, dahil mayroon palang plano ang Diyos that after so many years pala, talagang tatawagin tayo ng Panginoon na hindi ko naman alam na mula pa nung sa atin, talagang tayo ay tinawag na, binukod na tayo ng Panginoon para sa kanyang ministeryo. And I want to thank the Lord for this holy calling na ipinagkatiwala niya kasi ito ay sa pamilya. Ito ay tumutukoy sa bloodline ng pamilya na pag ikaw ay tinawag na ng Panginoon sa tungkuling ito, kinakailangan ang mga susunod na henerasyon mo, mga anak mo, at mga apo mo, kinakailangan talaga maturuan. At alam niyo mga kapatid, pag tayo nasa ganitong tungkulin at nakita ng Diyos na ikaw ay isang, makikita, maging sa pagbasa natin sa Bible, yung mga binasa natin ngayon, in the book of 2 Chronicles chapter 20, 21 and 22, makikita natin yung mga anak ng mga hari na talagang yung mga gumaya, yung mga tinularan nila ang kanilang naging magulang. Oras na lumihi sila, lumilihis din talaga ang plano ng Panginoon sa kanila. Doon lang kaya lang naging napakabuti ng Panginoon dahil doon sa tipan niya kay Abraham. Talaga hindi niya linulubos na sinira ang sambahayan ni King David. But marami sa mga hari ang talagang sumusuway, hindi nila sinunod yung magandang ginawa ng kanilang magulang. At mayroong ina, may naniniwala na nakita ko din talaga na ang plano ng mga magulang ay mabuti para sa mga anak. Pero nakita ko dito sa Bible, sa buhay ni Atalia, na talagang ang kanyang ginawa talaga sa kanyang mga anak, ay ang kanyang itinuro ay kasamaan. Dahil kaya doon mo makikita na may magulang talaga na nagtuturo ng masama sa mga anak. But I want to thank God na sa buhay natin, talagang iningatan tayo ng Panginoon. Kaya maraming salamat sa Panginoon doon sa mga turo ni Pastor Don na naging talagang karanasan namin. At ayun din ay magiging bahagi din ng buhay natin sa hinaharap, maging sa ating mga apo. Talagang maraming salamat sa Panginoon. I want to thank the Lord. God bless you mga kapatid. Happy Sunday service. Happy and blessed Sunday service. God bless you din po. Amen. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Meron sana akong gusto ng gagdag din isang bagay na napakahalaga sa isang kasawa. Wala, sabi nga kanina sa narinig natin, wala perfect na pamilya. That's true. Pero ayon sa salita ng Diyos, ayon sa Korito, sinasabi nito, ano man ang pagkakamali natin mga sa asawa? Hindi na dapat nating itanim sa ating puso dahil pagka yan tumubo at lumago yung kasalanan na ating laging kinkim sa ating puso at siya nagbunga, ang resulta na yan ay hindi maganda sa hinaharap. Kaya sabi ng Panginoon, huwag ka magtatanim ng anuman sama sa iyong puso na laban sa iyong asawa, kundi ang pag-ibig ay siyang manatili sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Ibig sabihin, yung mga kasalanan na nagawa ng isang asawa, huwag nyo na laging alalahanin. Ipatawad niya. Yan ikaranasan natin sa church. Meron isang mag-asawa na yung lalaki palibasa ay pulis, babaero. Siyempre, ang kapatid natin babae na kasama natin sa pananampalatayang ito ay patuloy na dumadalangin sa Panginoon na magbago yung kanyang asawa. Ngayon, nung magretiro na, pinatunayan ng Panginoon na yung salita niya ay totoo, na hindi nararapat magtanim na sama ng loob sa kanyang asawa, ang ating kapatid. Alam niyo, nung magretiro na siya, palibas ay kasama namin sa ministry yung babae. Nakakapunta kami, nakakarating kami ng Pampanga para sa anniversary, pagdalaw. Siyempre, malayo ang biyahe. Nakakatuwa, tatawag niyo sa kaasawa at malalaman ko, sino kausap mo? Ay, yung asawa ko po. Bakit? Nag-aalaala po dahil napakatagal daw po natin. Kita niyo yung pag-aalaala na ginagawa ngayon ng kanyang asawa sa kanyang asawang babae, ay totoong nakakataba ng puso. Kaya yung mga kasalanan na nagagawa ng sino man sa atin,
huwag natin itanim sa ating puso, kundi ang pag-ibig siyang itanim natin para manatiling buhay, matibay at matatag ang ating pagsasama bilang isang pamilya. God bless you. Amen. Palakpakan natin ng Lord, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Salamat po, Bishop, sa napakagandang inspirational message and pastora. Brother Johnny, meron pa tayo, kapatid. Brother Johnny, nakamute ka, kapatid. Unmute. Yan. Sinner's prayer siguro, Pastor, kasi may mga bago tayo dito. I think Brother Martin Higarte is new for us. Amen. Sister Eva. Amen. Amen. Sister Arlene, nandiyan pa ba si Brother Martin? Nandiyan pa, Brother Jay. Dito pa, Brother Jay. Okay, Nandito pa kami, Brother Jay. okay mga kapatid, samahan niyo po ako at samahan natin ating mga bago na ating mga kapatiran na bagong dumalo sa ating gawain na ito. Especially to Sister Eva from UK, Brother Martin Higarte. Yeah, that's me. Yes, Brother Martin, yeah. Let us confess for our sins as we are sinners and ask for forgiveness and accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Okay, Brother Martin. Okay, mga kapatid, kindly raise our right hand and just follow after me. Heavenly Father, Heavenly Father, Heavenly Father, I admit I am a sinner I I admit I am a sinner I'm a sinner. and I want forgiveness and I want and I want forgiveness for And all I my want sins. for for all my sins. forgiveness I believe that Jesus Christ for all my I sins. believe that Jesus I believe that Christ Jesus Christ died on I the cross believe for that- me died died on the cross for me and rose Died again. on the cross and rose again. Father, and Father, Father, rose again. I offer my life I offer my after life my life, and invite Jesus Christ by Jesus Christ Jesus Christ, to come into my life to come into come my life into my life as my personal Invite Jesus Savior Christ. and Lord, as my personal Come as my personal Savior. Savior and Lord. and will follow Him My personal Savior and Follow Lord. Follow Just him follow him now and forever. now and now forever. and forever. This I asked This I ask This I Yes. ask in Jesus' name. in Jesus' in name. Jesus' name. Amen. 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 Palakpakan natin ng Lord. Amen. Bishop or Pastora po, pwede pong maka-request po sa inyo po ng closing prayer po. Okay, tayo manalangin. Paring Isus, salamat po sa isang matagumpay na gawain na iyo pong binaspasan at pinagpala. Patuloy po namin naangkin ang mga salita at pangaral nito buhat sa babil sa inyong mga buhay na salita. Ay patuloy na tumubo at lumago sa aming pong mga buhay. May sa pamuhay po ng bawat pamilya, ng iyong mga anak, na iyong sambahayan, na iyong pinili at tinawag para sa iyong pangalan. Ay manatili hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat po, Panginoon Hesus, sa iyong pag-ibig at sa iyong kahabagan na patuloy pong pinagtitibay sa aming mga puso at isipan ng iyong mga buhay na salita. Salamat po, Panginoon Hesus, sa lahat ng tagumpay na patuloy pang inihahanda sa buhay po namin lahat. At ang matibay na pagkasama ng buong pamilya ng mag-asawa at kanila pong mga anak ay manatili sa iyong balaharapan magpasawalang hanggan. Salamat po, Panginoon, gawat po yung basbas, pagpapala sa iyong bayan at sa buong iglesia ng Maranatha Jesus Coming Church. Ang biyaya ng Diyos at ang pagpapala ng Panginoon Diyos at ang pakikipis ng Banal na Espiritu ay sumatirwang lahat at ang bawat isang naririto magsabi ng Amen and Amen and Amen. 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 To God Be be the glory. To God be the glory. To God